Hello, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. This is Justin Talk News PH. I hope everybody is fine. At good morning din doon sa mga kababayan natin na nasa labas ng bansa, mga OFWs natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. At first of all, gusto ko lang i-request sa inyo na try to subscribe this channel and then share, paki-share naman sa iba, then like. If you like this video, paki-press naman ng like, walang bayad yung like natin, then please subscribe, then follow, then share it to your friends. This morning we will be talking about two topics ngayon. Yung unang topic natin with regards to the last hearing ng Quadcom, ng House of Representative Quadcom, yung mga recommendations nila, yun daw ang i-recommend nila na gagawing batas, and at the same time, I think they will come up with a recommendation with regards to the filing of cases doon sa findings nila with regards to the AGT and Pogo. I don't know kung kailan nila i-file yung mga cases na yan with regards to the persons na they were accused of committing crimes. So, yun ang we will be talking about that. Then, later, we will be talking also with regards to the PhilHealth issue. Kasi medyo there's a lot of people affected with the issue. And a lot of people also are giving their comments, and other are very critical about the topic and angry. They were angered by what this administration of PBBM has done, and Congress as well as the Senate were giving, binibigyan nila ng zero subsidy yung PhilHealth. So, yun ang pag-usapan natin sa umagang ito. Unang-una, ang unang pag-usapan nating topic ay with regards to the recommendations made by the Quadcom after they terminated their hearing for the 13th time. Medyo mabigat yung nila timing dahil 13 pa ang pinili nila. For those who believe na lucky, meron din naniwala na lucky yung number na yan. But anyway, regardless of what number was it, ang recommendation ng Quadcom, this was actually moderated by Congressman Acop of Antipolo. So, ang sabi niya, they will be creating some laws, kasi yun naman talaga ang purpose nila is to legislate, in aid of legislation, to legislate some laws that will flip or check or correct whatever deficiency ang isang agency na they have been investigating. And one of this is Pogo. So, they have made some recommendations like espionage. So, isa sa mga focus nila yung espionage law. But I think sa Republic Act natin, matagal na yung batas na yan with regards to espionage. I don't know kung anong i-infuse nilang other matters that will help or aid the Republic Act, the law with regards to spying or espionage could help para naman magiging effective and efficient. Siguro meron silang mga idagdag na mga mga measures or mga iba pang mga paraan para naman ma-implement ng mabuti ang espionage law. Kasi they were charging nga na si
Alice Guo and Cassandra Ong are have are spying for China. Yun ang gusto nilang itouch. Then of course, ang mga other matters kailangan nilang i-correct daw, and with regards to Pogo, and ultimately they decided to stop Pogo. Hindi na po illegal gawin ng illegal ang Pogo sa Pilipinas. But I've heard a lot of discussions with regards to that, na yung Pogo, they will just change the terminology from Philippine Offshore Gaming Operations to another term. Merong maraming interpretation, gaming, mga ganyan na lang ng mga pangalan, but it's the same banana. So the same purpose. So, and I don't know if the ownership or the management of Pogo will change hands or not. Of course, nandiyan pa rin yung mga main players na alam naman natin na dyan sila kumukuha ng malaking pundo sa Pogo na yan. And alam naman natin kung sino that meron siyang people in the higher ups na protekta, particularly in Malacanang. So alam natin yan. Then they were, as we can remember, meron ding mga inimbestigahan si President Duterte dyan sa Quadcom na yan. Nag-appear nga doon si President Duterte, at nakakaano rin yung pag-appear niya dahil maraming mga windows that were open. Maraming mga bagay na hindi natin alam noon na nalaman natin. The way na si President Duterte presented all the facts, all the loopholes na meron ang investigating body na yan, nakita natin. Lalo na yung pag-present nila ng doon sa mga documents na pinapakita ni Trillanes, mga bank accounts na yun that were later on pinasubalian ng AMLAC, na those documents did not come from them. So, napakalaking sampal yun sa part ni Trillanes, dahil ang ibig sabihin doon, fake yung mga documents na yun, spurious yung mga documents na yun na pinipresenta ni Trillanes. Ang problema nga, hindi naman siya kini-question ng the same investigating panel to ask kung saan niya kinuha yung mga dokumento na yan. Ang statement niya na meron daw siyang isang tao nag-provide sa kanya ng document, but they were never investigated kung paano niya nakuha o sino itong taong nagbigay sa kanya ng mga dokumento na yun. So sa point na yun, nakita mo na yung injustice, unfairness ng kinakandak na hearing. Dapat tinanong si Trillanes ng husto kung paano nakarating sa kamay niya yung mga dokumento na yun. That was proven na hindi kapanipaniwala dahil nga mga gawa-gawa lang ng mga dokumento. And also, yung mga mga datas nila about doon sa EGK, ng napatay na mga drug couriers, mga drug lords, pinipresent nila. And the datas, hindi naman nila ma-prove. Sabi nila 20,000, 30,000 daw yung napatay. But walang proof. Wala silang solid proof kung saan napatay, sino ang pinatay. Ganun naman dapat eh. Then the police has a different data with regards to the killings. Actually, these are backed up by mga data talaga na nakuha during
kung saan nakuha yung mga katawan na yon. Now, most of them are drug couriers, drug dealers na lumaban during drug operation, during the Tokhang operation. Merong dokumento, merong nagpo-prove, merong witnesses. Oh. At pinilit nila yung numbers nila na wala namang witnesses. Then yung ano pa na yung mga collateral damage, which is normal in any police operation, meron talagang collateral damage. Ito naman si Congressman Abante, laging niyang sinistress na paano daw yung mga napatay na mga inosente, na mga bata. Si Kian, paulit-ulit yung si Kian de los Santos na sa totoo yung mga gumawa ng krimen na yon nakakulong. They were punished. So, hindi mo masabi na walang justice sa side ni Kian de los Santos. There was justice. May question pa nga doon, yung witness na isa na tiyuhin na with regards to sa pangyayaring iyon, the police are even insisting, the PDEA, na talagang drug dealer yung tiyuhin niya. Oo, yun. Na pinapalabas lang nila na walang activities with regards to the drug dealing. So, yung mga datas nga, may problema sila sa data. Patuloy nilang sinasabi na yung mga inosente na nasama sa collateral damage during the operations ay gusto nilang isama doon sa pananagutan ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, itong ang tanong na yan, yung mga inosente, how about yung mga inosente na mga biktima ng mga drug addicts na yan? Yung there were a lot of cases na pinatay ng mga drug addicts. Have they tried to investigate the victims of these drug dealers and drug addicts, drug users? Wala. Walang thorough investigation with regards to those cases. So, nakita mo yung hindi talaga balance yung hearing nila. Ngayon nga sa speech ni Akop na si President Duterte, ang sistema daw parang mafia, na mga tao naluloko, nabubudol lang daw with regards to the drug war, na parang ano daw, sarsuela lang, hindi totoo. No, huwag naman sabihin ng mga first days ng Tokhang, isa ka sa mga nag-appreciate na in-implement yung ganyang drug war na yan. Ngayon, you're on the other side, and nakakaduda naman, sasabi pa nga ni Brigadier General De Leon na nakapagtataka. Have you changed your mind dahil sa, sabi niya OB, pero hindi na usong OB ngayon. Ano na, bluish blue na ang ngayon, uso na pera na malaki. Yung bluish blue na ang change your mind to side to what you don't believe at first. Naniwala ka dyan sa mayroon pa ngang sinabi si General De Leon na nakakahiya sa police pride, prestige ng police, kung meron pa bang naiwan ng ganyang prestige. I think meron pa naman kasi marami pa namang matitino na mga pulis. So, damay lang sila. But other police are condemning these actions. But they can't openly say it in public. Siyempre, they're protecting their employment and they're protecting themselves against operation naman galing sa taas, galing sa mga pinuno ng PNP and Malacanang itself. So, klarong-klaro yung kung as part of
pag-review natin, nakikita natin talaga na all these hearings are geared or direct towards the oppression, the destruction of the name of the Dutertes na they failed to do. Kasi despite of the 13 hearings they conducted just to demolish the BPA, Inday Sara and President Duterte, wala silang na-achieve na ganyan. Dahil ang mga Duterte, especially Inday, still riding high sa trust and confidence rating. Hindi ho bumaba ang trust and confidence rating and the choice of the people if ever President Sara will run as president on 2028. So, nandoon pa rin siya sa preferential survey. Siya ang preferred by almost all sectors ng ating society to be the next president of this country. So, diyan sila very uneasy. Diyan sila very insecure and natatakot sila. Okay lang siguro sa tingin nila na maging president si BP Sara, but merong takot sila, fear na anong mangyari sa kanila. Hindi ba sila babalikan ni BP Sara? For sure, doon sa mga gumagawa ng mga masama, doon sa mga corrupt, alangan naman pabayaan ni Inday yan. Justice should be served for those people that oppress, that corrupts all agencies of the government, yung mga tauhan dyan na talagang have gahan para galawin ang pundo ng bayan, dapat sila hindi pa alpasin. Kailangan bigyan ng hustisya for the sake sa mga tao na they are suffering dahil sa mga kalokohan nila. Kailangan justice will be served. So, hindi kailangan ang investigation na dyan sa Senado or sa Kongreso. Cases should be filed directly sa korte. Hindi natin gayahin yung ginawa nila na puro propaganda, puro paninira lang. Ang gagawin dyan, if evidences will be collated against that person, file ka agad. File ka agad sa korte. Meron naman tayong abogado ng government natin. Saka yung mga DOJ natin, i-overhaul natin yan. No? Kung si BP Sara na ang uupo. Lagyan natin ng highly regarded in the profession dyan sa justice system na hindi ma-question yung integrity and ang honesty and dedication to the job na ibibigay sa kanya. Tulad ng ginawa ni President Duterte. Sa tingin ko, mas maganda pa ang gagawin ni BP Sara. Kasi parang bihasang-bihasa si BP Sara with regards to organization or letting up performance for its agency. It was manifested nang gagawin niya ang napakagandang performance niya with DepEd and OBP. So ngayon, yun nga, we're questioning lahat ng mga efforts nyo are directed towards the destruction of the name of the Dutertes. So, I'm asking kung kailan kaya nyo i-file yung mga cases or nagkaroon kayo ng second thought or nag-iisip kayo, baka naman kung isampa natin ito madi-dismiss lang or maging katawa-tawa tayo dahil yung mga evidences na sinasalang natin are not acceptable in court. No? Yun ang problema nila ngayon. They are not sure kasi marami sa kanila mga abogado. After the propaganda, anong gagawin ninyo? This time, you should try to solidify your evidence against President Duterte and BP Sara.
kung meron kayo. Ang problema sa tingin ko, wala kayong mahagilap na ebidensya na talagang it will become an evidence na merong makuhang probable cause para ma-indict si BP Sara at saka si President Duterte with the crimes that you are trying to file against him and BP Sara. So parang nahirapan kayo. Nauna lang yung propaganda. So ngayon, ang isang venue lang talaga na pwede nyo mapuntahan kasi I doubt kung mayroon kayong ebidensya na, na solid with regards to the AGK. So ang gagawin ninyo, tapos na yung propaganda, aasa na lang kayo doon sa impeachment case at saka yung case na sinasampa ng sinasampa ng NBI sa DOJ na i-recommend yung death threat na sinasabi. But all of this battle will be in the courts already. So matitest na yung merong doubts sa natin, sa justice system, matitest na ngayon kung totoo ba yung mga doubts na yan, yung mga apprehensions na with regards to the tarnished image of our justice system and our judges. Diyan na natin makita. But so far, ang Supreme Court naman, merong mga questionable din na mga circumstances surrounding the decision of the Supreme Court. But wala na tayong ibang masahan. If we lose confidence sa Supreme Court, wala na. Wala na rin yung military, hindi na rin natin masahan. So, we go by the justice system na meron tayo. So, this is the full support ng mga tao sa ating justice system at ng Supreme Court. Doon na lang tayo asa. So, yung mga cases na yan, alam natin sa lower courts yan, magkaroon talaga yan ng magkaroon ng maraming doubts dyan kung tama. But later on, kung maakyat na yan hanggang Supreme Court, malinaw na ang lahat. This happened to President Arroyo dati, di ba, na hospital arrest yan. And later on, pagdating ng na hospital arrest siya for a couple of years, then later on, he was acquitted with all the cases that were filed against her. So, parang ganon din ang papuntahan. Though, I hope na hindi magsasuffer si BP Sara like what President Arroyo had suffered. Hindi naman sana ganon, and the people will not allow that. Alam naman natin na how protected si BP Sara at how the people love BP Sara, na hindi pwedeng gagawin yung harm na yan na ultimate na, extreme na. So, ganyan lang ang tanong ko sa Quadcom na pagkatapos ninyo na ilambas si PRD ngayon, ididemanda ninyo dapat. Doon sa tamang venue ninyo ididemanda. Hindi dyan na turf menu yan eh. Di ba? Na lahat na magreklamo dyan, puro contempt ang ginagawa nyo. Pati ba naman si Wilkins Villanueva na since time immemorial, talagang napakaganda ng ginawa niya sa bayan. Sa totoo lang, I remember parang kapanahonan pa ni President Cory, nasa na yan, anti-drug operations na yan si Wilkins. So, he rose from the ranks, tapos pagdating niya na mag-retire na siya, halos lahat ng presidente nagsiserve yan. At saka wala namang any case that were filed na siguro kung meron, they were not successful in convicting him kung meron siyang kasalanan na ginawa.
Pero ngayon, nakakatawa. Ang ex-hitman ng Alex Bungkayo Brigade, na I don't know paano yan, baka nag-surrender din yan eh. Oh. O return to the fold of the law. Yun ang ugali niya, na parang rebelde na ugali, na yun ang ginamit niya para apihin yung mga matitinong mga personnel na anti-drug personnel tulad ni Wilkins Villanueva that has been serving this country for a long time. Iko-contempt ng isang walang hiyang member ng dating kill group na Alex Bungkayo Brigade. So, talagang nakakagalit yung ganyang pangyayari. So, yun, dapat yan, tama na rin, dapat na rin na magtitigil na sila para the more na ipapakita nila yung mga kawalang hiyaan nilang mga acts, lalo silang lulubog. So, maraming nagre-react, maraming nagagalit. So, I don't know kung yung party list na yan ni Paduano, mananalo pa ba yan sa the next time na tatakbo yan. Baka maraming nakapansin na walang kwentang ito, mga party list group na to, na ganyan ang ginagawa, na kumikilos lang sa kinang ng ginto. Hindi naman gagawin yan kung walang kapalit yan eh. Meron yan. Not only their position, but alam natin na talagang pinilit nila na makaipon para this coming election. So, I'm not saying na anong iniipon. Basta may iniipon sila in preparation for the coming elections. At siguro, sinisigurado rin nila na manalo man sila matalo, meron silang ipon pa rin. No? So, they're assured for a good future. At ang iniisip nila, ngayon lang, hindi nila iniisip yung susunod na pangyayari. Baka nagsisisi sila kung the folds of the law, sila na naman ang uusigin. And I think it will come sooner than later. Diba? Darating yan. Hindi yan mag-aabot ng ilang taon. Ilang taon lang. Merong shall we say, gantimpala sa ginagawa niyong mga kawalastugan na yan. So tapos na tayo dyan sa topic na yan with regards to the cases that should be filed by Quadcom. Now, let's go to a very sensitive topic na a lot of people are talking. Itong with regards to PhilHealth. Kasi, a lot of people are concerned, lalo na yung mga OFWs natin, dahil yung contribution kasi sa PhilHealth is unobligated. Ibig sabihin, kahit na hindi ka magpa-member, but if you're employed, kailangan talaga maghulog ka, automatic deduction sa PhilHealth. Kaya tayo lahat, kung you have been working for a certain company, the requirement is for you to pay your monthly contributions automatically through deduction sa salary mo. So, ganyan ang nangyari. Kaya concern lahat. Kasi we have a share of the pie. We have a share of the pie. Ngayon, anong ginawa? Winalanghiya ng administrasyon to. There were a lot of incidents or circumstances that happened before. Ang daming nawalang pera dyan. Kapanahonan pa na ni Risa Ontiveros, di ba? Ang daming balita. Kahit na yung time ni President Duterte, di ba? May mga generals dyan na humawak dyan na tinanggal ni President Duterte dahil sa corruption. So, if you can remember, kasi mainit yung pera dyan dahil it came directly from the private contributor or private members ng PhilHealth. So ngayon, yun ang problema ngayon.
ginatasan na nila ng almost 90 billion na pundo, which is actually subsidy din yun. Pero dapat naman kasi sa batas, kailangan i-subsidize mo yung PhilHealth. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na dahil universal health insurance yan, may batas yan na naka-akibat, nakalagay dyan na kailangan talaga i-subsidize yan. Dahil maraming binibigyan ng benefit ang PhilHealth na hindi naman nagbabayad ng contribution. So, nung ginawa yung batas na yan, yung mga disabled, mga PWD, yung mga senior citizens na hindi na nagwo-work, yung talagang indigents na hindi nila kaya magbayad ng hospital, hindi kaya ng bigyan ng contribution, they were covered by the subsidy. I think aabot yata ng yung estimates are around 124 billion a year. Yun ang ano. So around 26 million tawag niyan, indirect contributor, indirect member ang tawag ng mga member ng na hindi na nagbabayad. Pero dahil sa law, kino-cover sila. Yung senior, PWD, indigent, at kasama yung pamilya. Kasama yung pamilya doon. So, ang estimate ng PhilHealth is around 200 billion a year ang magagastos nila dyan. Sa mga coverage lang ng coverage ng mga indirect contributor and other. Yung other nila na mga benefits na sabi nila ini-expand na hindi naman totoo. Tapos ang PhilHealth sa totoo lang hindi mo magagamit yan kung wala ka sa hospital. Kailangan na emergency ka, diyan mo pang magamit. Diyan mo magamit. At saka sinabi nila na almost 50% ng bill binabayaran mo. Hindi totoo yan. Meron nga cases na 70, 80, 90% lang. 10% na naiwan. 20% lang na nakukuha mo. Maganda kung 50% kung totoo yan. Pero most cases, ganyan ang nangyayari. Yung mga ibang case rates nila, maraming mga sakit na hindi nila kino-cover. Ngayon nga, meron sila nag-increase sila ng benefit, yung consultation na pwede kang outpatient ka, pwede kang magpa-konsulta lang. Kasi wala yan the previous wala yung consultation libre. Paano ngayon ma-implement yan? Tsaka yung mga hospital per province, isa, dalawa lang. Na halos hindi naman kumpleto yung mga gamit ng mga hospital na yan. I think paano ba yung i-qualify yung hospital? Tertiary, mga ganyan. Mababa ang level ng mga hospital na yun. Wala rin, useless ka rin kung magpupunta ka doon sa mga hospital na yan para mag-claim ng iyong PhilHealth. Paano ngayon? Paano ngayon nawala ng subsidy? I-implement pa nila yung konsulta, tsaka yung may isa pa, dental, kasama daw. Isa sa mga expanded benefits na bibigay ng PhilHealth. So, hindi na ma-implement yan. Ngayon, sabi ng PhilHealth, 461 billion yung reserve pa nila. Ang mga senator, tsaka congressman, sinasabi nila na sobra naman, marami namang pera ang PhilHealth. Bakit? Bakit hindi na lang bigyan pa natin ng subsidy ang mga yan? Na mayroon naman silang pundo na reserve. Hindi nyo naintindihan na yung reserve para yan sa mga future liability ng mga members that are contributing to PhilHealth. Halimbawa, yung mga 20 years old, 25 years old na nagtatrabaho, pag dating nila ng age 16 yan, or magre-retire na sila, meron na silang requirement, medical requirement. So, saan sila kukuha ng pundo kung maubos yung mga liabilities na yan? Yung pundo na yan, yung sinasabing reserve.
Reserve yan, hindi yan surplus na pera. Meron, kasi this is an insurance eh. Kalang insured ang tao nagbibigay para in the future kung anong mangyari sa kanya, kung magkasakit man siya, yung member ng pamilya niya, merong ibibigay ng pera merong naka-reserve, merong nakalaan na pera yung PhilHealth para doon sa expense. Kasi nagbabayad siya eh. Di ba? Eh kung gamitin mo yan para dito sa mga programs mo, kawawa naman yung nagbabayad ngayon ng contribution. In the future, wala na sila makuha dahil simot na yung reserve fund ng PhilHealth. Yun ang hindi naintindihan ng mga senator. Oh. Reserve yan eh. Hindi yan savings. These are reserved for future liabilities. Parang insurance. Siguro, naalala niyo yung CAP, yung educational plan, bumagsak. Yan ang case. Kasi yung pera na yun, dinala. But this is a private company. Dinala sa MRT. Itong MRT na ginawa kasi mga sobrepenya yung may-ari ng CAP. Kinuha nilang pera dyan para idagdag nila dito sa investment nila sa MRT, which bagsak naman. Kaya bumagsak ang CAP. Kaya ang daming nag-iyakan doon sa case ng CAP. Nagbabayad ka, tapos later on, you will know na yung anak mo hindi rin makapag-aral dahil wala ng pondo yung kumpanya na yan. Ganito rin na mangyayari kung talagang patuloy na hindi tutulungan ng gobyerno yung PhilHealth. Pangalawa, ang PhilHealth naka-earmark na yung pera na subsidy ng gobyerno. Kasi may batas na lahat ng mga sin taxes, tulad ng taxes sa alcohol, o kayong mga manginginom dyan, nagbibigay kayo ng aid doon sa PhilHealth. Kung yung gin na isang bote yung inom o Red Horse na may tax yan, lahat na tax na yan, pupunta sa PhilHealth. Hindi lahat. Meron lang mga, halimbawa pagkaalam ko, dyan sa tax sa alcoholic beverages, yan, almost, I think 100% yan. Lahat na tax yan pumupunta talaga sa PhilHealth, sa health program, sa universal health law. Doon yan pumupunta sa insurance, sa health. Yung tobacco, I think 85%. Yung mga cigarettes, na yan, mga 85% yun, hindi full. At saka naman, hindi naman lahat talaga mapupunta yung sin taxes. Dahil 80% sa 50, sa kalahati. So, hatiin yun, kung ilan in 1 year, 50%, 80% doon sa 50. Yan ang pagkakaalam ko. So, hindi pa buo. Ngayon, inalis yung ang subsidiya na yan. Nagkapagtataka eh. Earmark na yung na yan, pundo na yan, almost I think 74 billion para nga doon sa subsidy, para nga makatulong doon sa mga hindi kayang magbayad ng premium ng PhilHealth, ng contribution. Bakit inalis? Ngayon, bukod pa doon sa sin taxes na kinukuna ng pera para doon sa subsidiya, yung part ng kita ng PAGCOR at saka PCSO, napupunta yan doon. Pero hindi yan dito sa, iba ang purpose, which is additional benefits to improve the benefits. Nangyari ba yan? Yung pundo na yan. Ay, may problema pa nga tayo sa loto. Hindi pa natin sigurado kung tama ba yung binibigay ng PCSO. Di ba? Kasi mismong PCSO, mayroong corruption din sa loob. Di ba? Si Mel Robles, si ni Lisa, may mga kaso pang ganyan. Until now, hindi imbestigahan ng matino dahil si Tolpo, surprisingly, nakakagulat, biglang pinatay yung hearing na yan. Di ba? Kasama pa nga si Pimentel eh. So, kita mo paano ang laro na ginawa. Ngayon, ang mangyayari niyan,
galawin daw nila yung reserve. Oh, so, yun daw ang gagamitin nila. Wala rin yun. Sa laki niyan, sa laki ng estimated nila na gastusin ng PhilHealth, na kasama na yung ah, pag-cover nila sa mga tawag niyan, indirect contributors o member, plus yung other expenses, yung mga benefit, additional benefits na gusto nilang i-implement na hindi naman ma-implement, yung konsulta, hindi yan ma-implement. 200 billion daw ang gagastusin. Ang sabi ng PhilHealth, sabi ng mga senator, 600 billion. Pero ang sabi ng PhilHealth, 431 billion lang. So, imagine, sa next year, 2025, kalahati ng reserve nila, kakainin na. Kakainin na raw, kakainin ng expenses nila, ng operational expenses nila. Oh, anong mangyari ngayon? Na walang subsidiya. Kawawa yung mga member na nagbabayad hanggang ngayon. Di naman pwede hindi ka magbayad dahil obligated. Meron kang deduction kaagad. Hindi ka talaga makawala. So ngayon, mangyayari, yung reserve kasi, kasama rin dyan yung mga past na mga liabilities. Yung mga binayaran ng mga hospital na doon nga nagpa-hospital yung mga members, magbabayad pa rin sila for the last 2 years. Oh. Nagyayabang pa ang PhilHealth na nababayaran naman daw nila ang hospital, hindi na gano'ng nagre-reklamo, pero meron pa rin silang mga balanse doon sa mga liabilities nila na hindi nila nababayaran. So you can imagine kung mawala na yung reserve na yan, paano na lang yung mga member? Paano lahat ng hospital tatanggi na dahil alam na hindi na makabayad ng PhilHealth eh. Bangkaruti na despite the fact na ang daming nagko-contribute. Ngayon, doon sa kinuha nilang 90 billion, si Ralph Recto nga ang promotor noon ng inalis. Si Ralph Recto talaga walang ginagawang kabutihan yan. Ngayon, lahat yung expanded back na lahat na items merong taxes na 12%. Sabi ng iba, walang problema sa amin. Hindi naman kami nagbabayad ng tax eh. Sa tingin mo, hindi mo ba alam? Halos soft drinks lang na iniinom mo. Sabon, may tax lahat yan. Kaya huwag mo sabihin na kahit na pobre ka, wala kang trabaho, hindi ka nagbabayad. Pag pupunta ka ng grocery, lahat na items dyan, meron ng nakapatong na 12% back. Kaya, contributor ka pa rin. Kayong lahat, walang makawala. Ganyan katindi ang utak ni Ralph Recto. Kaya nga hindi nanalo yan, nagpare-elect yan kapanahonan ni Gloria. Dahil dyan sa bat na yan. Ito na naman siya, itong nangyari ngayon sa sa PhilHealth, na tinanggal yung 90 million. Ngayon, ni zero budget pa ng ng mga congressman. Ang proposal ng congressman 74 billion. Doon naman sa Senate, I think 64 billion, around 10 billion ang diferensya nila. Pero pagdating sa bicameral, meron kasi lang technical working group dinadaan doon. Pero ang technical working group, 2 tao lang yan ang nandyan. Si Martin at saka si Saldico. From big group daw to small group to big group. Ganyan daw para tingnan na mabuti. Sino nag-alis ng mga pundo ng mga napaka-critical na mga departments? Tulad ng DSWD, inalis na ng pundo. Ilang billion yung inalis. Saan dinala? Saan program funds ni Bongbong na gawing ayuda? Ganun yun. Tapos, PhilHealth kasama na yun. Yung subsidy supposed to be 74 billion. Sigurado yan. Saan program funds yan para sa ayuda yan. Ngayon, ano pang department na tinanggalan? Ngayon, ang DPWH, 800 billion ang budget. Nasa shock pa si Punuan na may dagdag na 228 billion. Corny ba? Sabi niya, ay, hindi namin alam yan. Tsaka dapat yan naka-line item. Paano yung line item yan? Gumagawa na kayo ng programa
line item pa yan. Sigurado lump sum yan, pera yan naman kukuha ninyo. 228 billion. Para meron na daw silang mga plano sa projects. Meron na raw, ginawa na nila project para ilaan doon sa 228. So, lump sum yan. Hindi yan line item. Kung line item yan, matagal na yung pinag-usapan dapat yan. Kasi kasama yan doon sa NIP sa National Expenditure Program ng Presidente. Wala nga yan eh. Sigurado yan. Nasa GGN, sa ano na yan. Sa appropriations para sa department na yan. So, almost 228 billion yan. So, you can imagine, ang additional corruption. Alam naman natin saan pupunta yan eh. Yung additional na pundo na yan. Sabi nila sa infra daw. Sigurado sa infra, pero isa rin yan. Itong nangyari kasi sa PhilHealth, meron kasing tinatawag na MAIF. MAIF. Inalis nila yung subsidy, dinala nila dito sa MAIF, tsaka sa AKAP. Dalawang pinagpuntahan yan. Ang AKAP, I think ilang billion yung nakuha nila sa AKAP. Linagay nila si AKAP kasi yung AKAP, ano yun, ayuda para daw sa mga empleyado na kulang ang kinikita. Ano ba yung meaning ng AKAP? Basta ganun. Yun, para sa hindi yan mga hindi yan, may mga trabaho yan na kulang daw ang kinikita. Maganda rin naman ang purpose, di ba? Pero dapat unahin nila, ang daming mga tao walang trabaho. Na walang-wala talaga, talagang below poverty line. Bakit hindi yan ang tinutulungan? Bakit yung mga tao na may trabaho ang tutulungan mo? Na ang dami mo pang nasa hunger status ngayon. Walang halos kinakain, ba't hindi yun ang tutulungan? Kasi yung purpose, binawasan nila yan. Binawasan nila ang purpose. Sabi nila, kukunti na lang daw ang nangailangan ng purpose kasi graduated na sila. Ibig sabihin, dati naghihirap, ngayon hindi na sila pobre. Kaya inalis nila yun ang nilagay nila sa AKAP. Ganyan ang nangyari. Ngayon, yung nagbutuhan, sabi ng mga senador, hindi namin aprubahan. Noong nalaman na kasi 25 billion ang binigay, 26 billion ang binigay diyan sa AKAP. Ngayon, ang nangyari, 21 billion ang napunta sa mga congressman. 6 billion yung 6 billion. 5 billion ang napunta sa mga senador. Wala nang bumoto ng no. 21 ang bumoto. Merong dalawa na hindi bumoto ng no. Paano nangyari 'yun? Kasi yung AKAP pupunta yan sa mga halimbawa congressman. Doon ipundo yan doon sa mga yung pagbigay ng ayuda, yung mga congressman mismo ang bibigay. For election yan, for re-election and election. Kasi sila ang magbibigay. Maghahanap ka congressman ganito. Talagang tiniming nila na may election. Pati yung nakakaano nga dahil yung mga senator na sinusuportahan natin. Siguro sa tingin nila tumatanggap din kayo di kami mamimigay rin. Hindi lang natin alam kung paano nila hinati-hati yung 5 million na yan sa 23 na senator. I don't know kung kasama si Angara dahil Deputy Secretary na siya So, hinati-hati nila yung 5 billion na yan. Di malaki yun, bawat senator. Kung re-electionist ka, di ba? Laking tulong sa'yo. Ganun lang yun. May maibibigay ka doon sa mga sa tingin mo na gusto mong kumbinsihin na bubuto sa'yo. Ganyan nangyari. Diyan sa AKAP na yan. Ngayon, meron naman yung sabi pa nga nila yung pundo nga ng PhilHealth, yun napunta almost 24 billion yung dati na
Yun, napunta dyan sa akap na yan. Pero ngayon, inutakan ng Kongreso ang mga senador para hindi makapalag. Kasi dati, kung naalala nyo, yun din ang nireklamo ni Senator Aimee na nilusutan daw sila dahil yung digital signature nila kinuha daw sa kanila na hindi nila alam. Nalaman na lang, pirmado na yung batas yung appropriations diyan sa AKAP, tapos na. Pero ngayon, alam na nila. Nung una, nagreklamo sila, hindi pwede yan, ganito, ganyan. Nang binigyan ng 5 billion sila, yes na kaagad. So, anong masasabi mo dyan? Siguro yung mga senador natin, hindi ko lang i-mention mga pangalan, tumanggap sila. Ba't hindi tayo tatanggap? Ngayon, ang paghati-hati nga nyo, yung sinabi ko, hindi natin alam kung paano. Baka yung mga senador na kay Duterte, kukunti lang ibibigay niyan. O, bigyan lang nyo ng konti yan, ha? Hindi pwede hindi bibigyan. Magagalit yun. Bakit binigyan ng ibang senador? So, parang survival mode din. Ito, gagamitin ko rin sa eleksyon. O, kung namimigay kayo, mamigay din ako, di ba? Ganun lang. Re-electionist ako ganun ang nangyari dyan. So, yung isa naman na minensyon ko, bakit yung subsidy ng PhilHealth kung saan napunta yan sa infra din daw. Infra. Ay, meron ba kayo nakitang infra? Meron bang ginagawa? Maintenance nga ng kalsada. Binutasan muna para i-espaltuhin, para sabihin may ginagawa. Di ba? Ganun ngayon obserbahan nyo sa mga paligid nyo. Maraming maintenance sa work na ginagawa sa mga distrito para lang makakuha ng pondo. Yan ang katotohanan. Ngayon, may isang program na naman, yung tinatawag na MAIF, Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. So, ibig sabihin, yung mga hindi kayang kasi ito dapat sa PhilHealth yan Doon ka sa PhilHealth, yung sa kay Bungo na na programa, yung Malasakit Center. Dapat yan, mga pundo na yan nandyan. Para functioning yung Malasakit Center. Pero inalis lahat yan, nilagay sa MAIF. Yung MAIF naman, ulitin ko, yung Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. So, yung mga patients na hindi makababayad talaga. Kung sa PhilHealth pa yan, sana linagay, hindi na lalapit sa kasi itong pundo na to, malaki rin ang pundo dyan. Hindi ko lang alam kung anong tamang amount ang linagay. Basta malaki. Dapat sa PhilHealth yan, yung pundo na yan. So, part doon sa subsidy, linagay dito. Linagay. Ang nangyari dyan, lahat na politician, lahat ng mga senador, lahat ng mga nasa posisyon, or lahat, binibigyan ng pundo na yan. Kasi ang nangyayari ngayon, ang mga tao hindi na pupunta dati kasi pumupunta sa Malasakit Center para doon kumukuha ng tulong. Ngayon hindi na. Ang ginawa sa MAIF, pupunta yung mga tao, pipila doon sa senador, pipila sa congressman, hingi. Kasi ang pundo na yan doon papunta sa kanila, yung MAIF na yan. So instead sana na PhilHealth na pupuntahan mo o Malasakit Center, hindi na. Doon ka na pipila. Doon ka na pipila sa senador or congressman. So kung ikaw, kilala ka na, hindi ka naman bumubuto sa akin sa last election, ba't bibigyan kita ng malaki? Di ba? Pwede bigyan kita ng 5,000. Yung iba ganun Merong iba binibigyan ng malaki. Meron pang pagkaalam ko 500 1,000. Mga major operation, cancer cases. Yun. So, ginagamit talaga nila sa politika yung pundo na yan. Pipila ka doon sa senador, kailangan mo ng pambayad sa ospital. Ang mangyayari kung, tingnan tanungin ka ng senador, bubuto mo ba ako? Hindi. Meron namang magbaback up, Sen, yan? Atin yan. Tumutulong yan sa mo. Yun ang tutulungan niya. Hindi yan para sa lahat, para lang sa mga supporters or mga voters, na presumed voters ng mga senador. So, na-politicize yung pundo na yan. So, yan ang dahilan na inalis ang subsidy
dyan sa PhilHealth, linagay dito sa MAIP at saka sa AKAP. Oh. Pure intention of politicking lang yan eh. Pamulitika lang talaga. So, ganyan kalungkot. Yan kalungkot ang nangyayari sa bayan natin. Na instead, ito, na naging batas na, Universal Health Insurance, na batas na nakatumakbo na, inalisan pa ng subsidy para ilagay lang dito, para makurakot yung pundo. Oh. Ganyan ang nangyari dyan. So, yan nga, I don't know, sabi nila, baka i-veto daw, i-line veto. Line veto kasi tulad na yung ginawa ni President Duterte pag meron na mga batas na hindi niya kursunada, ni-line veto niya. Line item veto. Oh, hindi niya pinipirmahan. Paano ngayon? Zero budget ang linigay mo. Wala na. Hindi na pwede. Subsidy ang pinag-usapan. Hindi naman whole budget ng PhilHealth eh. Yung subsidiya lang. Para nga doon sa mga indirect na members. So, ang mangyari, wala. Hindi na yan mabito. Tsaka, ano na yan? Aprobahan na ng bicameral ng Senado tsaka Kongreso. Ratified na, ibig sabihin. Maging gaan na yan, part na ng General Appropriations Act na, law na nandoon. So, final na yan. Si BBM, may awa ba yan? Na sabihin na, kakawawa pala yung mga indirect hindi na natin pipirmahan to, bito ko na lang. Siguro, kung gusto niya magpasikat, pwede niya gagawin yun. Pero hindi ako maniwala. Kasi yan, gamitin sa eleksyon talaga yung punto na yan. Kitang-kita. Ang dami pang ang dami kung isa-isahin natin yung mga corruption sa mga department. Nakakapagod. Isa rin pwedeng gagawin yung mga tao na talagang alam nila yung na yan, pangyayari sa PhilHealth, yung mga health advocates, yung mga association, mga individuals na involved sa health, kailangan magsampa sila sa Supreme Court na i-question nila na yung subsidy na yan para sa PhilHealth is earmark na, nasa batas na yan. Bakit alisin mo? Kaya tanungin nila ang Supreme Court kung legal ba yung ginawa or illegal. Pwede yan. May balik sa PhilHealth yung subsidy yan na yan. Pag hindi, kawawa talaga yung mga member. Kasi mangyari niyan, kung hindi galawin ng PhilHealth yung nila, reserve, 431. Kasi sabi pa nila, ininvest namin yung pera na yan. Saan nyo ininvest? Saan nyo ininvest yan? Daw, sayang din naman daw. Nakatiwangwang lang daw sa nila, co-first nila. Kailangan invest daw nila. Paano nga nyo i-invest? Pera naman ng mga members yan. Ayun ang question. Ngayon, kumikita din daw. Ngayon, mapipilitan sila na i-terminate yung mga investments na yan para yun ang gamitin nila dito sa kakulangan kasi wala nang subsidiya. Pero sa tingin ko, hindi nila gagamitin yan sa dyan. Ang mangyayari niyan, ngayon nagtataas sila ng premium. Tapos, nagtataas sila ng premium, tapos ang benefits nila hindi naman lumalaki, ganun pa rin. Kaya nga, ngayon, meron pa silang anniversary daw na ilang million, 17 million ang, kaya marami nagalit. Pa kayo mag-party? Mag-anniversary party. Ang daming mga items na bibili ng libro, may venue pa, may pamimigay pa na may pakain pa, may gala pa diyan sa main office ng PhilHealth. Napaka-insensitive naman ninyo. Alam naman may problema yung department ninyo, yung korporasyon ninyo. Bakit maganyan pa kayo? Gagastos pa kayo na napakalaki. Siyempre, kakain kayo. Yung mga giveaways, million ang halaga niyan. Sino namang direktor ng PhilHealth ang kikita dyan sa komisyon? Di ba? Kaya yung mga tao na yan hindi ba nila, malayong-malayo ni President Duterte talaga. Di ba? Gusto ko sabihin sana, mga walang hiya. Totoo naman walang hiya kayo
Hindi naman yung pera yan, tapos gagamitin nyo ng ganyan, anniversary. Hindi lang dyan sa main office. Yung mga site offices pa nila sa buong Pilipinas. Sabay-sabay yan magkaroon dahil anniversary daw nila. Ano namang celebrate nyo? May ginawa ba kayong kabutihan sa bayan? Meron daw, meron kaming marami daw silang, kailangan pa ba niyo celebrate yan? Kaya nga, talagang, bukod pa dyan sa mga lalaking sweldo ng mga direktor dyan, ng PhilHealth na yan, sino nagbabayad? Private corporation yan. Semi-private. Ang mga member. So, masakit doon sa nagbabayad. Ngayon, kung hindi nga i-line, hindi ako maniwala na i-line yan ni BBM. B2 yan, line item B2, hindi yan. Tuloy yan. Kasi nandito na ngayong eleksyon, yun lang ang way na maka-ipon sila na napakalaking halaga para sa eleksyon na yan. Dahil bilihan na lahat eh. Bilihan sa totoo lang. Naglabasan na yung mga ipon nila. Kasi yun ang nila eh. Yun ang nasa konsepto nila sa pagtingin nila sa mga Pilipino na kayang bayaran kahit sino. Kahit sino pa yan, bayaran natin yan. Kaya nga, yun ang nagturo niya si Martin sa si Lisa. Walang imposible sa Pilipino basta may pera. Nakakalungkot na ang daming Pilipino na pera lang talagang tinitingnan. Di ba? Kung pwede palang, ilubog ang buong Pilipinas para yung mga masasama patay lahat. Paglutang ulit ng Pilipinas, yung mabubuti lang maiiwan. Sana, kung mayroong power tayo na ganyan. Wala eh. So, yun ang mentality nila ngayon. Talagang bibilin lahat. Military, yung mga, posisyon. Binili na nila. Yung dating panay ang na magnanakaw, mga Marcos, sana ngayon. Kakampi na nila. Kaya ang tawag ng iba hindi na pulahan or pinklawan. Ang tawag na nila, Unipink. Unipink na raw kasi Kiko nandoon na, lahat ng mga artista noon na kumakampi kay Digong nandoon na lahat, bayad na lahat. Sino tong pangalan ng isang artista na kalimutan ko na, basta ang daming sumama sa kanila. Nagpa-party pa, nagpa-concert pa nga sumasabog na yung kanlaon, sila nagko-concert. Anong klaseng tao yan? Ang dami na, around 46 persons, ilang families na. 46,000 na tao nandoon na sa mga kampo nila, mga parang refugee camp na. Para lang maging safe sila sa Aspol. Nagpa-party kayo. Paparte kayo sa siguro, nag-sign up na sila Kiko, Pangilinan, sila Sharon, nag-sign up na sila para nga magiging official member na ng Unipink. Yun. So, wag sabihin na hindi gumalaw ang pera dyan. Di ba? Kaya, napaka ng situation natin, nakakainis, nakakagalit. Parang minsan, sa mga tao kasi hindi naman gumagalaw ang mga tao. Ang ibang vlogger napapagod na. Ang ibang vlogger huhulihin na. Ngayon, wala pa rin nangyayari sa bansa natin. Mga tao, baliwala lang. Alam nila, galit na galit sila, pero wala eh. Wala akong nakita kung meron ng leader. Wala na military, yung component na yan. Galit ang mga tao. So, yung factor na galit, may reason na mag-people power. Ngayon, ito nga, mag-ipon-ipon daw yung Iglesia ni Cristo. Ngayon, parang nawawala. Hindi natin alam kung tumatiming lang sila na talagang gugulong yung contempt charges ni VP Sara sa Senado. Baka doon nalalabas ang Iglesia ni Cristo. Sa tingin ko, yan ang gagawin Kaya ngayon, medyo laylo pa dahil Christmas, mga tao, in the spirit of Christmas, we should love each other, we should not hate each other, ganyan ang kaplastikan. So,
siguro, ganyan ang mangyayari. Ang military, wala na. Bayad na lahat yan. Eh, may umiikot pa nga mga balita, by the billions daw. Billions na halik ang lumalabas. So, who can, say no kung ganyan nakalaki ang bigayan. Kaya parang successful sila eh. Tsaka matapang sila. Ginawa na nila last year yung regarding sa budget. Gagawin nila ulit ngayon. Walang katakot-takot. Tuloy-tuloy ang ginagawa nila. Kasi alam nila mga tao, sino magreklamo dyan, lagyan na lang natin yan. Ganun yun. Tawagan ko na si Chip. Chip, ganito, ganyan. So, pero tayo, alam naman natin anong tama, mali. Kakampi natin ng tama, kakampi natin ang matuwid. Bakit magpadala tayo sa kanila? Kaya tuloy-tuloy tayo lalaban para sa kinabukasan ng bansa na to. Kasi I've seen a lot of countries, lalo na sa Baltic areas, pero mas grabe sa Africa, na ganyan ang mangyari. Talagang pangit talaga ang ngayon sa Middle East, maraming countries na ganyan na rin. I hope na hindi tayo hantong sa ganyan mga sitwasyon. Diyan, sa Middle East, marami sa Syria, yan, sa Lebanon, walang katapusan ang gulo. Yan sa dito Israel ang Iran, kahit na ganyan ka-progressive ang Iran, magulo pa rin. Ang Iraq wala na. Libya halos nabala na sila. Pati nga yung dito sa malapit sa Mediterranean, katabi ng Libya, Tunisia, mahirap ang buhay ng tao dyan. Except for yung mga oil-rich na nations, maganda ang buhay nila. Pero talagang maapektuhan sila sa gera na mangyari dyan. So, I think this time, medyo mahaba na yung pinag-usapan natin. At nagpapasalamat ako sa pagdalo niyo, pakikinig niyo sa broadcast na to. Thank you very much. At tanghali na dito sa Pilipinas. Good afternoon na. Magandang hapon na sa inyong lahat. At sana mag-subscribe kayo sa channel na to. Then try to like, then follow, and share. Share niyo sa mga kaibigan niyo para meron din silang knowledge about what's happening in our country. And with this, thank you very much at see you in my next vlog.